Sa mga fresh architectural graduates dyan, ito yung what to prepare and what to expect para sa architectural apprenticeship nyo. By the way guys, I am Elmer D. Currently, patapos na yung 2 years apprenticeship ko. And disclaimer lang, hindi pa po ako licensed architect. Kukuha pa lang ng board exam this 2027. Unang-una, what to prepare for your apprenticeship bago ka pumasok sa isang firm. Pangalawa, do's and don'ts kung nasa loob ka na ng isang architectural firm. And last but not the least, yung mga personal experience ko and realizations sa 2 years kong apprenticeship. So, unang-una, what to prepare for your apprenticeship. Meron magsasabi na gumawa agad ng portfolio, pero before nun, kailangan nakabuild ka na rin ng mga friends mo from the organizations na kung nasaan ka dati. Especially kung may mga earlier batches ng graduates, pwede mo mapagtanungan kung ano yung mga firm na okay yung mentorship and okay yung controversial topic about sa allowances. Kung fit ba sa'yo yung allowance na ibibigay mo at kung fit ba yun sa mga expenses mo dahil kailangan mo rin ng mga babayaran, especially for your upcoming review seasons. And ito, kung may mga napupusuan ka ng mga architectural firms na pwede mong submit ng iyong mga requirements, don't you worry dahil kahit 3 lang yan ay pwedeng ma-hire ka. Basta early ka lang mag-submit kung naghahanap na sila ng mga apprentices. At kung magsasubmit ka man ng portfolio mo, dapat na kung possible, personal mong ibibigay at hindi lang online para talaga na ma-entertain kanila. And kung ano man yung nakapasok doon sa portfolio mo ay yung mga past na mga projects mo doon sa iyong academic field, kung ano yung mga outputs nyo doon, kung ilan yung mga grades doon, kung ano yung mga na-master mo na ng mga softwares. And of course, kailangan mo rin ilagay yung resume mo separately, no? Portfolio at saka resume mo. Dahil yung resume mo, yun yung pinakaunang titingnan ng mga architectural firms if ever fit ka talaga doon sa company na yon. Nasabi ko earlier na dapat talagang himay-himayin mo kung ano yung mga firms na nasa area mo or kung ano yung firms na gusto mong mapasukan kahit malayo pa sa inyo. Dahil na hindi ka na makakapag-ask kung ano yung allowances kapag nasa interview stage ka na, dahil parang rude na yun para sa mga mentors kung doon pa tatanungin. Kailangan before pa lang mag-submit ng resume, before pa lang na makapasok ka doon sa interview stage, kailangan ikaw mismo alam mo kung ano na yung mga mentorship style na matatanggap mo and yung allowances. Number 2, ito yung mga do's and don'ts for the apprentices. Unang-una, huwag nating pangunahan kung ano yung decisions between the client and the architect. Dahil minsan, nasa site rin tayo, pinagtatanungan tayo ng owner or kung sino man yung kapamilya nila doon, kung meron bang ganito, may inclusion bang ganito. And you can't politely tell them na may limitations ka about that part dahil sila na mismo ni architect dapat yung mag-usap between doon, dahil baka magka-conflict if ever na magsalita ka about sa mga ganoong bagay na yon. Pero kung in between you and architect na merong i-ask si architect sa'yo, you can also argue or even say your suggestions, your critics, kung ano yung ikaka-improve ng company ninyo dahil between lang naman sa inyo yun. Pero kung kliyente na yung kaharap mo, we also have to limit our words at kung maaari pwede kang umiwas sa kung ano man yung mga tatalakayin nyo dahil para less mistakes nga naman. Next na do's nyo is makipag-friends doon sa inyong mga foreman
with boundaries, no, dahil baka masyadong friendly rin kayo at maniwala kayo kung ano yung sasabihin nila minsan, baka ikapahamak mo or ikapahamak nung project at baka magkaroon ng mga delays. So architecture is also about judgment na rin, no, kung paano ka makipagsalamuha doon sa iyong mga workers and of course sa boss mo or sa mga clients mo. And another don'ts as an apprentice is yung totally tahimik ka talaga sa lahat ng bagay, no? You just observe at hindi ka nagtatanong-tanong kung bakit ganito, bakit may mali rito, dahil dapat nagre-report ka sa iyong mentors kung ano yung mga may sira, kung ano yung mga dapat bilitan as early as possible para hindi magkaroon ng mga delays or damages doon sa inyong projects. And last but not the least, ito yung realizations ko as an apprentice na naka 2 years na. Para sa akin, 2 years apprenticeship, hindi mo masisink in lahat ng mga knowledge mo for this profession, no? Merong mga iba na nagsasabi na pwede ka na mag-practice after you get that license. Pero para sa amin, no, kulang na kulang talaga yung 2 years na yan. Marami ka pang pagdadaanan onwards na hindi mo alam na meron palang mga problemang ganon. Kaya don't be too harsh on yourself kung feeling mo na napag-iiwanan ka na dahil pare-pareho lang naman kayo on your batch na these 2 years, ganyan lang naman din yung kayang maisink in na learnings para makapag-practice kayo soon. At you spend your time na samantalahin nyo itong 2 years na to. If meron kayong mga breaks or meron kayong mga season to unwind, i-grab nyo yung opportunity para makapag-relax kayo at makasama nyo yung mga friends mo, makapag-unwind kayo, makapag-bonding kayo dahil architectural apprenticeship, very stressful yan, parang employee nga kayo, di ba? Dahil marami kayong mga ginagawa, marami kayong mga contacts, marami kayong kinakausap, napaka-draining ng mga ginagawa natin as an architectural apprentice. Kaya dapat isipin rin natin yung kalusugan natin dahil mag-prepare pa tayo for the board exam. And my last advice para sa mga architectural apprentices na papasok pa lang, don't be afraid. Hindi kayo mauubusan ng slot pero kailangan rin yung gumalaw, no? Dahil merong mga architectural apprentice or mga graduate na hindi na nakapag-apprenticeship dahil nga sabi nila delay sila or wala talaga silang mapasukan ng mga firm. Ang problem kasi doon, hindi rin sila nagsasubmit ng mga CVs nila doon sa mga firms nila or masyado rin silang mapili, no? Kaya huwag nating gawing OA rin yung pipili ng mga firms natin dahil baka mahuli ka na at di mo namamalayan yung oras na wala na pala yung 2 years mo, puro hintay na lang yung ginagawa mo. And lastly, sa mga existing architectural apprentices dyan, laban lang tayo, pare-pareho tayo ng mga pinagdadaanan na maraming problema, maraming parang depressing events dito sa architectural apprenticeship stage natin. Pero part talaga yan ng journey para mag-learn tayo at para ma-aware tayo kung kaano kalaki, kung gaano kabigat yung responsibilities na nakapasan sa atin. Kaya sa susunod, maging aware tayo sa mga ginagawa natin at mas magiging skilled tayo dahil sa experience na mga ginampanan natin. Kaya sa susunod muli, ako pa pala si Elmer D. At kung gusto nyo yung mga videos na to, like podcast style na nakikinig lang tayo, just comment down below at kung ano pa yung mga topics na gusto nyo i-tackle. Kaya hanggang sa muli, paalam.